Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng tinig. "Lorraine! Iha!" Si Juanita nang umiti. Lumapit ng bagong dating at hinalikan sa pisngi ang dalawang matanda. "Hello, Nigel." Sa binata naman ito lumapit at humalik. "Kailan ka pa dumating?" Tanong nito na ang mga mata ay natuon kay Agatha. "Kani-kanina lang, Lorraine." Tumayo si Nigel at hinilang isang upuan para sa bagong dating sa may kanan nito. "Kakasimula lang namin. Halika, samahan mo kami." "Oh, salamat." Naupo ito. Nilagyan ng pinggan ng katulong ang dalaga. Siya nga pala, Lorena. Gusto kong makilala mo si Agatha. May fiancé. Agatha, si Lorena. Family friend. Pakilala ni Nigel. Parehong ngumiti ng alanganin sa isa't isa ang dalawa. "Your fiancé, Nigel?" Ang tila na biglang wika ni Lorena. "Bakit hindi mo ako ininforman lamang tungkol dito? Kailan pa?" May pagdaramdam ang tinig nito. Si Agatha ay anak ng isang kaibigan at dating namamahala sa kumpanya, Lorena. At matagal silang engaged. Si Anastasia sumagot. Iyon ba ang ipinaalam ni Nigel sa mga magulang nito na 3 taon na silang magkasintahan? "Oh, I see." May akusasyon sa mga mata ni Lorena na napatingin kay Nigel. At sa nakikita ni Agatha ay hindi lang basta magkaibigan ang dalawa. "Actually, matagal na kami magkasintahan. Medyo malayo nga lang kami sa isa't isa." Si Nigel na sinulyapan si Agatha. Taga San Isidro si Agatha at na mga panahong iyon ay kasalukuyan nag-aaral siya. "Yamang narito ka na rin lang, iha. Mabuti na ngang malaman mong napagpasyahan kong ipakasal na ang dalawang ito sa susunod na linggo." Ani na Juanita na ikinatangala ni Agatha dito kasabay ng di mapigil na pagsinghap. "Oo, Agatha, bakit ba kailangan patagalin pa ang kasal ninyo ng anak ko? Gayon 3 taon na kayong palang magkasintahan." Patuloy ni Juanita na tumingin kay Nigel. "Hindi ako sang-ayon sa marangyang kasal, Nigel. Alam mo iyan. Ang kasal ng 2 tao ay isang sagrado at pribadong affair. At hindi kailangan gawing parang karnabal. Gusto kong makasal kayo sa paraang kung paano kami ikinasal ng iyong papa." Muling sinulyapan si Agatha na hindi malaman ko anong sasabihin. "Sang-ayon ka ba roon, Agatha, iha?" Ano po eh. Of course, mama." Salo ni Nigel. Sinabi na rin sa akin ni Agatha na simpleng kasal ang gusto niya. At sinabi ko rin sa kanya na gusto kong idiyang yun. Napahugot ng paghinga ang dalaga sa sinabi ng binata. Kung ganun, maayos na pala. Nasisiyahang wika ng matandang babae. Sa susunod na linggo ay magpapakasal kayo dito mismo sa Garden sa Villa. Naiintindihan niyo ba? Pagkatapos ay nilingon nito ang asawa. "Oh, Anastasio, sa wakas ay mapapanatag na ang kalooban kong bumalik na ng Canada. Bakit hindi natin pakinggan ang sasabihin ng mamanugangin mo, Juanita?" Mukhang nabigla si Agatha sa bilis ng pangyayari. Alam kong hindi niya ine-expect na ganun kabilis ang pagpapakasal nila. Ani ni Anastasio na tumingin kay Agatha. Isang tikhim ang pinakawala ni Nigel. At alam ni Agatha na isa iyong warning. Si Nigel po ang papa siya." Sinulyapan nito ang binata sa tabi. Makahulog ang sulyap ang ibinigay ni Rito. "Napakamasunurin pala na magiging asawa mo, Nigel." Amused na wika ni Lorena.
Oo, Lorraine. Natatawang sang-ayon ni Nigel na nilingon ang dalagang nagpupuyos ng dibdib. At napaka-sweet ni Agatha. Patuloy nito sa pag-iinis na nasa paningin ng mga naroon ay pagpupurit sa dalaga. At sa susunod na linggo, ang kasal. Di ba darling? Dagdag nito bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ina. Tatawagan ko ang tiya Marta mo upang sumunod sa atin dito sa Tagaytay. Gustong maghisterya ni Agatha sa tinatakbo ng usapan. Hindi ito ang plano niya at natrap siya magpakasal sa lalaking ito. Si Nigel ay hindi sinasalubong ng mga tingin niya at nakikipag-usap sa lahat na tila napagkasunduan na nila ang anumang sasabihin nito. At gusto ko na ring sabihin sa iyo, Lorraine Iha, na ikaw ang tumayong isa sa mga witness sa kasal ng dalawang to. Maaari ba? Opo tita. Isang malaking karangalan po. Matabang na sagot nito na sumulyap kay Nigel. Ang sumunod na sandali ay naubos sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal ng dalawa. Si Agatha ay walang contribution sa usapan maliban sa pagtango paminsan-minsan. Ipinalagay ito ng mga magulang ni Nigel sa pagiging mahiyain niya. Pagkatapos ng tanghalian ay niyakag ni Lorraine si Nigel na ihatid siya nito. Sumunod naman na binata. Malayo na ang kotse na sinasakyan ng dalawa ay nakatanaw pa rin ang dalaga mula sa terrace. Sumama ka na kay Minda sa itaas, Iha, at nang maipakita na sa iyo ang silid mo, ipapanghik na rin ni Agapito ang gamit mo. Ani na Juanita sa kanya. At bukas, Agatha, ay lumakad kayo ni Nigel upang bilhin ang mga kailangan mo sa kasal. Kailangan po bang madaliin ang kasal namin? Iyon ang kauna-unahang protesta na binitawan niya mula kaninang dumating siya. Ngumiti ang matanda. Matagal na naming inihintay ang pagdating mo, Agatha. Sinabi sa amin ni Nigel na pakakasal kayong dalawa sandaling matapos ka ng pag-aaral dahil ayun ang hinihingi mong kondisyon. Sinikap niyang kontrolin ang paghugot ng paghinga. Alam niyang kasinungalingan ang sinabi ni Nigel sa ina. At paano na-assume ng binata na basta na lang siya papayag na pakasal dito dahil sa utang ng papa niya. At huwag ka na mag-alala sa wedding gown mo, Iha. Ipinatawag ko na kakilala kong mananahe. At nandito na siya bukas ng tanghali para sukatan ka. Isang simpleng kasal lang gusto kong mangyari sa inyo ni Nigel. Tulad din ng kasal namin ni Anastasio. Pero mayroon ka bang gustong imbitahin sa kasal ninyo na anak ko, ha, Agatha? Tanong nito. Sabihin mo lang kung sino, Iha, at ipasusundo namin sa isang araw bago ang kasal. Wala sa loob siyang umiling. Sino ang gusto niyang imbitahin gayong hindi naman niya gustong magpakasal kay Nigel? At hindi niya alam kung papaano siya nagsuong sa ganitong sitwasyon. Gayong sinabi na niya dito ang gusto niya mangyari. Sapat na hong narito po ang tiya. Aniya, dahil kailangan maisagot siya. Pakiramdam niya ay hindi siya basta nagsasalita. Ang pakiramdam niya ay parang sumisigaw siya. Lumabas si Nana Minda at sinamahan siya nito sa silid sa itaas na bagamat hindi kalakihan kaysa sa silid sa bahay nila ay komportable at may malaking bintana na nakatanaw sa hardin sa ibaba at sa marami mga puno ng pine trees sa di kalayuan. Hanggang sa makarating at makaalis ang mananahing dumating para sa wedding gown niya ay hindi pa rin bumabalik si Nigel. Nakapaghapunan at nakapasok na siya sa sariling silid ay wala pa rin ito at kailangan magkausap sila. Kailangan sabihin nito sa mga magulang ang tungkol sa napag-usapan nilang dalawa. Paikot-ikot sa silid niya ang dalaga. Pasilip-silip sa bintana kung dumating na ang kotse nito. Ayaw niyang isipin na magkasama pa rin hanggang ngayon sa mga oras na iyon si Nigel at si Lorraine. Wala siyang pakialam roon.
Subalit hanggang sa dalawin siya ng antok ay hindi niya narinig na pumarada sa driveway ang kotse ni Nigel. Nagising ang dalaga nang maramdamang may nakaupo sa giliran ng kama niya. Si Nigel iyon at nakangiting nakatunghay sa kanya. Umaga na pala. Hay, gising ka na. Mag-aalas 10 na. Wika nito na ibinaba ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Nigel, ano ba? Pabalik niya rin ito na asang kumot. Manipis ang suot niya at panty level pa. At gusto mo makapaglaro sa akin ha? Amuse nitong sinabi. Oh Nigel, please. Nakikiusap ang tinig niya nang muling akmang hihilahin ng binata ang kumot. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa malapit sa baba niya. Bakit ka narito sa loob ng silid ko? Anong sasabihin ng mga magulang mo, ha? Nagkipit na mga balikat ang binata. Sasabihin ko na ginigising ko lang naman ang fiancé ko. Fiancé? Sukat sinabing iyon ni Nigel ay wala sa loob na napabago ng dalaga. Nalimutan ng kumot. Fiancé? Ano ka, hello, ha? Hindi mo tinupad ang usapan natin. Alam mo bang nandito yung mananahin ng mama mo? At sinukatan ako ng damit na pangkasal. Pester niyang sabi. Kailangan pigilan mo ang kalokohang ito, Nigel. Alam mo hindi ako papakasal sa'yo. Sa halip na sumagot, ay kumindot ito sa kanya. Habang pinaglalandas ang mga mata sa katawan niya na halos wala na rin namang takip. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong yan, baby. Ako rin ba bumili niyan? Tukso nito. My God, Nigel. Muli niyan dinampot ang kumot at itinaas dibdib at ibinagsak ang katawan pahiga. Pagkatapos ay tinitigan ng binata na nakangiti pa rin. Pwede ba, Nigel, umalis ka na nga? Magbibihis lang ako tapos mag-uusap tayo. Hindi mo naman kailangan magbihis para mag-usap tayo dahil kanina pa tayo nag-uusap. At saka, ano ba naman tinatago mo? Gayon nakita ko naman lahat yan, di ba? Patuloy ito sa pagnanukso. Hindi lang nakita. Ikaw ang pinakabastos, pinakawalang pakundangan at pinaka-arugante at ang pinakawalang modong taong minalas kong makilala sa buong buhay ko. Putol niya sasabihin ng binata. Alam mo ba pag sinabi mo yan kay mama, mabibigla siya. Sagot nito. Ang mga ngiti nito ay nakaplaster na sa mga labi nito. At saka, hindi mo kailangan sabihin niya sa magiging fiancé mo. Nigel, hindi ako papakasal sa'yo ha. Napag-usapan na natin yan, di ba? Bakit pinahintulutan mong planuhin at itakda ng mga magulang mo ang kasal natin? Hindi ako papayag. Nawala ang ngiti sa mga labi ng binata at pumorma lang anyo nito. Di sabihin mo kay mama iyan. Wika nito sa malamig na tinig. Alam mo hindi ko masasabi yan, di ba? Napakabait niya at ayokong saktan siya. Bagay lumambot ang mukha ni Nigel sa sinabi niya. Sa palagay mo, hindi siya masaktan kung ako magkasabing hindi mo gustong pakasal sa akin after nilang malaman na magpiansay tayo sa mahabang panahon? Dahil pinaniwala mo silang ganun. Mapait niyang tinig dito. Dapat ay pinagtapat mo na lang na ipinagbili ako ng dado sa'yo. May palagay kong maintindihan pa nila yun at hindi ako pepersa magpakasal sa'yo. Mapait niyang sinabi. Talaga bang kasuklan-suklan na isipin na magpakasal ka sa santulad ko, ha Agatha? Nigel naman hindi mo ko naiintindihan. Napapikit siya. Sino bang hindi gusto magpakasal sa lalaking ito? Hindi lang mayaman kundi napakagwapo pa. Kung kaya mo lang indahin ang pagiging intimidating nito, bukod pa sa pagiging bossy at napakayabang. Nakikiusap na tumingin siya dito. Nigel, wag mo akong pakasalan. May boyfriend na ako, please. Tumigas ang mukha ni Nigel sa sinabi niya. Pagkatapos ng nangyari sa atin, ay inaasahan mong tatanggapin ka pa rin ng boyfriend mo, ha Agatha? Sinabi ba sa kanya na inangkin na kita?
Muling napapikit si Agatha sa sinabi ng lalaki. Kahit hindi ako tanggapin ni Gael, ay hindi ko pa rin gustong pakasal sa'yo. Kaya kong dalhin ang nangyari sa atin, Nigel. Sana ganun ka din. Babayaran ko ang pagkakautan ng dad sa'yo sa paraan na pag-usapan natin. At saka, di ba siningil mo na ang down payment mo sa akin? May bahay na sarkasam ang huli niyang sinabi. Naningkit ang mga mata ni Nigel sa pagkakatitig sa kanya. Sa'yo ko ibinigay ang pagkakataong kausapin ng mama para sabihin iyan na Agatha. At ito lang sasabihin ko sa'yo. Pananagutan mo kung ano man ang mag-eepekto noon sa kalusugan ng mama. May banta sa tinig nito at napahugot ng paghinga ang dalaga. Sinadya mong dalhin ako dito para hindi ako makatanggi. Alam mo, ipakasal tayo ng mga magulang mo sandaling makita nila ako dahil iyon ang pinaniwala mo sa kanila. Hindi mo gustong tuparin ang pinag-usapan natin, Nigel. Ganun pa man, ay sinamantala mo ang suggestion ko upang magawa mo na pagsamantala na katawan ko. Paggalit niya sinabi, kasal man tayo o hindi, akin ka Agatha. At magagawa ko ang gusto kong gawin sa isang pag-aari ko na may consent man o wala. Gusto ko lang ipakita at ipadama sa'yo kung anong dapat mong maramdaman kung aangkinin kita ng hindi pinapakasalan. Pero sa nakikita ko, ay hindi mo pinapahalaga ng dangal mo. Nakita ni Agatha ang pagtatagis ng mga bagong nito. At kung hindi lang to para kay mama, gagawin kong sundin ang suggestion mo na hanggang sa kama lang kita sa loob ng 5 linggo. Pagkasabi noon, ay mabilis na lumabas ng silid si Nigel. Naiwan ng lulumo at naguguluhan si Agatha. Mali ba ang sinasabi at ginagawa niya? Hindi ba dapat ay pasalamatan niya si Nigel na sa kabila na naangkin na siya nito ay pakasalan pa rin siya? Hindi ba nito naiintindihan ang nararamdaman niya? Napakaramdam niya ay isa siyang bagay na ipinagbili ng ama na hindi madaling tanggapin ng pride niya iyon. At dahil nasaktan siya, ay wala siyang alam ipanlaban kundi pagkamuhi dito. Galit siya sa lalaki. Galit din siya sa kanyang ama dahil inilagay siya nito sa ganitong sitwasyon. Gusto rin niya magalit sa kanyang tiya dahil itinago nito sa kanya ang katotohanan. Sana'y noon pa siya nagtrabaho. Sana'y hindi na niya tinanggap ang anumang tulong mula rito. Sana'y hindi na niya hinayaang lumaki pa ng lumaki ang utang na loob niya kay Nigel. Isang malaking kahihiyan para sa kanya ang katotohanan ng ultimong maliit na bagay sa katawan niya ay galing kay Nigel. Talagang ipinagbili siya. Parang mga alipin na napapanood niya sa sine na binili ng mga Arabian Prince. At wala siya magawa ngayon kundi tanggapin ang katotohanan ng magiging asawa niya si Nigel sa susunod na linggo.